So ito sir, bago matapos yung taon sir, ilan pa ba sir yung mararanasan nating sama ng panahon or bagyo? Sige, hindi ko lang siya nasabay sa presentation, ano? Apo, Pero meron pa tayong inaasahan ng mga um, hanggang 5 pang bagyo, no? Or ito, pang isa na to, so 4 na lamang po ang inaasahan nating bagyo by next month. Ngayong buwan hanggang next month po siya. So, possible na mabago po yan kapag meron na tayong National Climate Forum na yung programa po yan ng Pag-asa every 3rd Wednesday ng buwan, no? So, tingnan natin kung mabago pa, kung ilan pa. Kasi yung last update is October pa. So, 3 hanggang 5 bagyo. So, possible mag-4 na lamang. Opo, ngayong November sir, ilang mga bagyo ata yung ano natin? Sa ngayon is 2 hanggang 3 bagyo pa ang mararanasan natin. Dagdag na natin dyan si Bagyong Tino. Opo. Sa tingin niyo sir, magiging malakas ba to sir tulad ng mga bagyong Christine, mga ganyan? May nagsasabi nga na yung track po nitong si Tino ay katulad kay Yolanda, no? Yolanda. Subalit hindi po siya nakikitang yung track po na pinapakita namin ay typhoon category pa lamang, yung pinakamataas sa signal na may bibigay, no, sa mga lalawigan na dadaanan. Yung Bagyong Yolanda kasi ay nakita ng pang super typhoon po talaga yung category na yun, no? Kasi sobra siya sa 180 kilometers per hour. Sa ngayon po ay possible na forecast niya na hangin is 165 kilometers per hour lang. Di possible sir na ma-experience natin yun kung sakali. Kung sakaling pong tumaas po yung track ng itong bagyo, ay possible na may mararanasan tayong hangin. At kung mga susunod pang bagyo ay pumasok ulit dito, kasi wala pa naman tayong nakikita nga kasunod nito si Bagyong Tino, possible na same pa rin po talaga yung mga lakas ng hangin na dulot ng mga bagyo pumapasok. Opo. Ito pahabol ko lang pala sir na katanungan. What about sir sa mga pagbaha? Possible ba nating ma-experience yan? Especially ngayong tapos na ang taon, sir. Possible po talaga na may mga pagbabaha talaga kasi yung climate type po nitong Kamsur ay especially pag-amihan sa may bandang silangan, bahagi ng Partido area, no? Dito sa Kamsur ay mas maulan po kapag amihan season. So, asahan na po natin na marami po tayong pag-uulan na mararanasan at meron po tayong looming La Nina kung saan papasok po itong nasa alert level na po siya. So kapag nag-La Nina pa po ay mas increasing pa po yung mga rainfall natin mararanasan. Kailan sir posibleng mag-La Nina? La Nina po ay nakikita po 70% chance. Pwede pa mabago yan, within October, November, December, no? At magtatapos siya within January, February, March, or December, January, February. Opo. Yun. So, siguro sir, bago tayo matapos, kung mayroong mga gustong makipag-ugnayan sa inyo, sir, saan kayo pwedeng tagpuan, saan kayo pwedeng makontak? Mas maganda po siguro makipag-ugnayan po tayo sa mismong regional office po natin dito sa Bicol. Yan po yung Southern Luzon Pag-asa Regional Services Division sa airport site po. Nakikita naman po nyo sa Facebook page, Southern Luzon Pag-asa Regional Services Division na Pag-asa website. Alright.